Luto tayo ng pansit. Ayan, iginisa na natin ang sahog o sangkap ng pansit at halu-haluin natin mabuti. Ginisa natin yan sa mantika, bawang, sibuyas at toyo, manok na nilaga at hinimay, may kasama rin kikiam. Idagdag na natin yung hiniwang carrots, halu-haluin natin mabuti para magpantay yung luto ng carrots. At dito tayo nagluto sa isang resort dito sa Hain at napaka-presko dito, kaya dito natin niluto yung ating pansit. Nilagyan natin ng konting pinaglagaan ng manok, halu-haluin natin mabuti nang magpantay yung luto ng pansit o nung gulay na carrot. Sumunod na ang Baguio beans. Hiniwa nating maliliit ang Baguio beans at yung mga gulay na yan ay pinipare na natin una at hinugasan muna natin bago siya hiniwa, katulad ng bell pepper o yung siling pakinggan. At dito tayo nagluto sa kala na used oil ang ginagamit, yung bagong improvise na mga kalan ngayon, mga naimbentong kalan ngayon na used oil yung ginagamit. Ayan, tuloy tayo sa pagluluto. Halo-halo nating mabuti para magpantay yung luto ng mga gulay ng ating pansit. Dagdagan natin ng margarine para lalo siyang luminamnam yung ginagayak natin o niluluto nating pansit. Siyempre, halo-halo tayo dito para magpantay palagi yung pagluluto o yung luto ng ating mga gulay, katulad nitong repolyo. Inad na rin natin yung repolyo para sumabay na sa paglambot ng mga naunang gulay. Step by step lang yung paglalagay ng gulay, yung kung alin yung matigas, yun ang una nating ihuhulog dito sa paggigisa sa magic kawali natin. Halo-halo lang, gumamit tayo ng dalawang panghalo, isang sandok at saka isang syanse para magpantay yung halo niya. Hanguin muna natin yung gulay para hindi siya malusak o mag-overcook at luto naman siya. Isang tabi natin yan para maglalagay tayo ng sabaw. Ayan, yan yung mga katulong natin nagluluto, si Balaing Turya, si Abi at saka yung preni niya dito sa Hain. Diba? Meron tayong mga katulong sa pagluluto. Ayan, na isang tabi na natin yung gulay, lagyan natin ng sabaw. Lalagyan natin ito ng sabaw at pakukuluin natin yung tamang sabaw doon sa luluto nating pansit. Kumulo na yung sabaw niya, nagdagdag tayo ng bihon at saka yung iba pang ingredients katulad ng paminta. Ayan, hintayin nating maluto yung bihon, lumubog dito sa sabaw niya. Ayan, para magpantay yung luto ng bihon, halo-halo tayo dito para magpantay yung lambot o yung pagluluto dun sa bihon. Binasag-basag natin para siya ay hindi naman masyadong mahaba. Ganyan, tingnan nyo. Ganyan yung pagluluto lang ng pansit. Madali lang siya. Hinalo-halo siya, dinurog-durog o hinalokay na mabuti. At ayan, idinagdag na yung kanton. Ilulubog din natin yung kanton dun sa pinakasabaw. Basta bago natin ilagay yung bihon at kanton, timplado ng alat yung ating sabaw na paglulubugan ng bihon at ng kanton. Ayan, lubog-lubog, durog-durog ng bihon para madali siyang haluin at hindi siya masyadong mahaba. I-add na natin yung celery. Ayan, celery ay pampabango sa pansit. Yan ang nagdadala sa pansit, yung celery. Halo-halo uli. Basta wag tayong magsasawang maghalo para magpantay yung luto ng ating pansit. At malapit na itong maluto at malapit na tayong makakain ng pansit. Ayan, pantay-pantay na yung luto niya. Halos magkasabay na yung luto ng bihon at saka yung pansit. Halo lang uli. Ayan, para magpantay-pantay nga. Lubog-lubog lang yung mga hindi pa naluluto dun sa ilalim. At i-add na natin yung isa ng tabi nating mga gulay kanina. At ihahalo na natin dito. Luto na nga yung ating pansit na bihon at kanton. Ayan, halo-halo ulit tayo, sukay-sukay, mekos-mekos lang tayo dito para magpantay at lalong sumarap yung ating
pansit. Ayan, o halos luto na yung pansit. Pwede na natin itong kainin at pwede natin iserve sa ating mga bisita o sa atin. Ayan, maraming salamat.